Bakit kaya si BBM ang tumakbo bilang presidente? At hindi si Sara na noon ay mataas ang rating at hinahangaan sa mundo ng politika. Samantalang si BBM, wala namang posisyon at maraming nagsasabing wala rin siyang napatunayan sa serbisyo publiko. At higit sa lahat, bakit ngayon ay tila magkaaway na sila? Bago ang eleksyon ng 2022, malinaw sa lahat na si Sara Duterte ang nangunguna sa survey para sa pagkapresidente. Siya ang kinikilala bilang malakas, matapang at natural na tagapagmana ng political capital ng kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero imbes na tumakbo bilang presidente, siya ay umatras at pumayag na maging vice president ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa mga analista, hindi ito simpleng desisyon. May mga nagsasabing may naganap na political compromise, isang alyansa para tiyakin ang panalo ng Marcos at Duterte camp. Ang deal, si Marcos ang tatakbo sa pinakamataas na posisyon at si Sara ang magiging running mate, kapalit ng suporta ng Mindanao at Hilagang Luzon. Sa madaling salita, ito ay political strategy, hindi tungkol sa kung sino ang mas karapat-dapat. At nagtagumpay sila. Tinaguri ang unity team, ang tambalang BBM Sara, at milyon-milyong Pilipino ang naniwala na ito ang sagot sa pagkakawatak-watak ng bansa. Ngunit paglipas ng ilang taon, lumabas ang bitak sa kanilang relasyon. Nagsimula ito nang bawasan ng mga kaalyado ni Marcos ang hinihinging confidential funds ni Sara. Kalaunan, umingay ang mga kritisismo ng pamilya Duterte laban kay Marcos Jr. At si Sara mismo ay nagbitiw bilang DepEd Secretary. Isang malinaw na palatandaan ng lalim ng hidwaan. Ngayon, malinaw na ang dating unity ay peke. Hindi ito nakabatay sa tunay na pagkakaisa o plano para sa bayan, kundi sa pansariling interes ng dalawang makapangyarihang pamilya. Kaya ang tanong, kung si Sara nga ang tumakbo bilang presidente, mas maganda kaya ang naging direksyon ng bansa? At ngayong nagbabanggaan na ang Marcos at Duterte, sino ba talaga ang talo? Sila bang mga politiko? O tayong mamamayan na muling ginamit at pinaniwalaan sa pangakong pagkakaisa?